Ng umaga po sa ating lahat. Good morning po. Tayo pong lahat ay manalangin muli para sa pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Aming Diyos, patuloy po ang aming pagkilala ng iyong presensya sa aming kalagitnaan. Salamat po for the assurance of your presence, Lord, sa aming kalagitnaan. We know that you are here at yan ang pinakamahalaga sa lahat. Walang kabuluhan ang lahat ng ito kung wala ka, kung hindi ka namin kasama. Salamat po, naririto ka. At alam namin na may plano ka para sa bawat isa sa amin ngayong umaga. Amin pong idinadalangin ang amin pong mga puso. Lord, we pray, remove our hearts of stone and replace it with the heart of flesh, Lord. May our hearts be submissive sa will po ninyo, submissive sa salita ninyo ngayong umaga. Ayaw lang po naming basta matuto lang o makaalam lang ng mga bagay patungkol sa iyo. Dalangin namin magkaroon din kami ng desire to do yung pong nais ninyo, yung application nito sa aming pong buhay, Panginoon. Maraming salamat po dahil may pagkakataon kami katulad nito. And we are very grateful and thankful for giving us this opportunity and this freedom to talk about your words, talk about what's your will. Maraming salamat po, naririto ka para turuan kami ngayong umaga. At kami po, Panginoon, ay nagnanais na mapurihan ka namin sa pamamagitan ng aming mga buhay. At alam po namin, ang iyong mga salita ay nagbabago ng aming pong mga buhay. It has the power to change our lives, Lord. Kaya here we are, naririto po kami. We submit ourselves to you. Baguhin po ninyo kami. Hubugin ninyo kami nang naaayon sa inyong salita at sa inyong kalooban. Again, Lord, sa lahat ng aming panggagawin sa buong umagang ito, lalong-lalo na ngayon sa aming pakikinig, ikaw ang maparangalan at ikaw ang aming marinig at makita. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa while I'm praying po for this morning. Dinala po ako ng Panginoon sa isang passage that tinanim sa aking puso ng Panginoon ng isang passage in the Bible. It is written in the book of Psalm. I'm talking about Psalm 100. Kasi po sa aklat po ng awit, mayroong 150 awit. So doon po tayo sa pang-100 na awit. So if you have your Bibles with you po, if you can open them with me in the book of Psalm, I don't want to use the word chapter po. Ito po, baka marinig ako ng mga teacher ko sa Bible school. We don't call it chapter because it's songs, no? Those are songs. So, pwede natin tawaging ika-100 awit. Ayan po. Psalms 100. At kung mayroon po kayong mga dalang Bible, maaaring may title yan. There are few psalms or mga ilang awit sa mga Tagalog natin Biblia or even sa mga English Bible, may mga ilang awit na may title. At isa po yan sa mga may tagline or title, baka po mabasa ninyo is, this is a psalm for giving grateful praise or a psalm of thanksgiving. Yun yung title po niya. So we will be talking about this, Psalms 100, a psalm. Psalm po, it means awit. Awit ng pasasalamat sa Diyos. Hindi po ito mahabang awit kasi po kung nandyan na po kayo sa inyong mga dalang Bible, you will notice na ang Psalms 100 ay mayroon lamang 5 talata. It has only 5 verses. Hindi katulad ng mga ibang psalm na napakararaming talata. Pero ito po, maiksing awit pero naghahayag ng mga katotohanan na pwedeng magpabago ng ating pong buhay, magpabago po ng ating pong pananaw patungkol sa Diyos. And I pray na turuan tayo ng Panginoon, magpakilala ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng awit na ito. Alam ko naman pong kilala natin ang Diyos, ito po. Pero habang nagbabasa tayo ng Biblia, marami pang mga bagay sa Kanya ang pwede nating malaman at tayo matuto. Kasi kung kilala po natin ang Diyos, marami magbabago. Habang nakikilala natin ang Diyos, nagbabago din ang atin pong pananalita, pamumuhay, paraan ng pananalangin, paraan ng pagsamba,
Kasi po yung kaalaman natin patungkol sa Diyos, ang pundasyon ng lahat ng ating ginagawa. We pray because we know who God is. We praise, how you worship. May connection yan sa pagkakakilala natin sa Panginoon. Ibig sabihin, kapag lumalalim ang pagkakaunawa natin tungkol sa Kanya at pagkakilala natin sa Kanya, lumalalim din ang ating pagsamba, ang relasyon natin sa Kanya, maging ating mga pananalangin ay nagbabago at ang lahat ng bagay patungkol sa atin ay nagbabago. So basahin po natin Psalms 100, verse 1. Let's start with verse 1. Sabi po ng Bible, "Shout for joy to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful songs." And then in verse 3, "Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture." Verse 4, "Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise." Very familiar po, no? May kanta tayong ganyan eh. "Give thanks to Him and praise His name." And then verse 5, "For the Lord is good and His love endures forever." Very familiar din po. Marami rin tayong kantang may ganyang lyrics. "His faithfulness continues through all generations." Yan po yung kabuuan ng Psalms 100. Magsabi po ng amen ng lahat ng nag-a-agree sa lahat ng ating binasa ngayong umaga. Amen. Isang malakas na amen para dyan po sa Psalm 100. Salamat po. Pangabagya po, hihingin ko na mag-amen po ulit. No? Pero ayoko naman po kasing mag-amen kayo na pinilit. Sometimes we say praise the Lord or amen because somebody else is saying amen also. Nakikisabay lang. Pero ang mahalaga po dito, nagpupuri tayo sa Panginoon, hindi lang po dahil nagpupuri yung iba, kundi dahil po naiintindihan talaga natin kung bakit natin ginagawa iyon. Now, very, very clear ang mga sinasabi po ng talata pong ito. Konting background lang po paano ko nalaman na ito ang nais ng Panginoon na marinig natin ngayong umaga. Actually po, I'm preparing for the message of the Lord. Nagsa-start na po ako magtanong Sunday pa lang. So, mamaya po niyan, magtatanong na ako. If si Pastor Henny po ay magpipreach, of course, next week, siyang mangangaral, it's okay. Pero kung ako po mangangaral, usually, Sunday pa lang po after ng service, I'm really praying na for the message of the Lord for us ngayong dun sa susunod na linggo. And while preparing, medyo nagkaroon lang po ng confirmation last night. Ayan po si Ma'am Sel, kasi po kagabi ay nagtanong ang mga Sunday school teachers about the difference of worship and praise. And about yung mga talata sa Biblia na yung lahat ng nilikha ay magpuri. Opo, at sumamba. Though, ang usapin po namin is technical, kasi po napakabigat din ng responsibility of our Sunday school teachers, kasi po teaching is not parang a thing na magaan. No po? Napakabigat niyan kasi po yan ay makukuha ng mga bata at yan ang dadalhin nila hanggang sa kanilang pagtanda. Pero while discussing it, hopefully po, and I pray na nagkaroon naman ng linaw ng konti, yung tungkol po doon. Para sa akin, confirmation ng word ni Lord for us this morning. Kasi po, we will be talking about praising the Lord. Now, the difference between praise and worship, they are connected with each other. Noon pong bata ako, akala ko ang praise yung mabilis na kanta, pag worship yung mabagal na kanta. Yun yung idea ko noon, bata ako. Pero may difference talaga yung pagsamba at pagpupuri. Even sa Tagalog, magkaiba yung salita na ginagamit. Praise is pagpupuri, worship is pagsamba. In Proverbs chapter 31, may mababasa po tayo doon about a godly woman. May verse po doon na nagsasabing, she will be praised. Because praise po is something na parang declaring yung pong something that is good. It's, to be simple, pag sinabi po natin praise,
we are declaring or giving God the glory and the honor for something that He has done. It's more of yung ginawa ng Panginoon when we praise. But when we worship, much deeper, mas malalim. Because we glorify God not just because of what He has done, but because of who He is. Nakuha po na yung difference ng worship at saka praise. Ito po. Hindi dahil lang sa ginawa ng Panginoon. Kapag worship ang usapan, sinasamba natin siya and we give Him the glory for who He is. Not just because of what He has done. Hopefully po ay somehow nakuha natin yung difference ng dalawa. But this morning po, let's talk about praising the Lord. Ano ang basis natin? Bakit natin ginagawa yun? Papaano o anong paraan? Papaano natin gagawin yon? So, ito pong aklat po ng awit ay magsasabi sa atin kung papaanong purihin ang Panginoon. And there are 150 songs or psalms in that single book. Pero nasa Psalms 100 po tayo. Pero bigyan ko na po kayo ng konting summary about this 5 verses. Sa Psalms 100 po, itinuturo po nito ang dalawang katotohanan, foundational truth, na hindi pwedeng kalimutan ng bawat Kristiyano. Dalawang katotohanan kailangang lagi nating tandaan at hindi pwedeng kalimutan. Ano po yung dalawang katotohanan na ito? Una po, it is written in verse 3 and the second one is written on verse 5. So verse 3, ang sabi ng Bible, know that the Lord is God. Totoo po yun. Ang ating Panginoon ay Diyos. The Lord is God. And then in verse 5, for the Lord is good. That's the second one. Dalawang katotohanan po. Una, ang Panginoon ay Diyos, yung pagka-Diyos ng ating sinasamba. Pangalawa, yung pagiging mabuti niya. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Kasi po, I cannot imagine a God na powerful, God, but not good. Can you just imagine if we have a God who is omniscient, omnipotent, all-powerful, infallible, lahat ng attributes about God, pero hindi siya mabuti? I cannot imagine. Ewan ko po kung anong magiging take natin doon. Because other religions, even ancient religions, may mga Diyos-Diyosan po ang ibang relihiyon. Even ancient religions, like yung mga Greek po, they have mythology. They have many small g, mga Diyos-Diyosan. They believe that there are many, small g, it means, hindi naman talaga sila totoong Diyos, but they consider them as their God. Napakarami po nila. May Diyos sila ng digmaan, may Diyos sila ng araw, may Diyos sila ng ganito, bundok, may Diyos. Pero sa atin po, iisa lang yung Diyos natin. No po. At ang pagkakaiba po ng Diyos natin, ang Diyos natin ay Diyos at siya'y Diyos na mabuti. Kasi po kapag binasa ninyo ang Greek mythology, they believe that they have many gods, pero yung mga some gods nila, yung pinaniniwalaan nilang Diyos, hindi sila mabuti. They are powerful but not that good. And sa akin po, kung ganun ang magiging kaso, it will bring terror to us. Hindi po ba nakakatakot yun? Pero salamat po sa ating Diyos na buhay. Siya'y Diyos, pero wag natin kakalimutan, siya'y Diyos na mabuti. At hindi tayo mangingiming lumapit sa Kanya kasi ang Diyos nating sinasamba, di natin pwedeng tanggalin na siya'y Diyos na mabuti. And those two truths po, foundation, ang dalawang katotohanan pong ito are not just theology. They are the reason for our worship and the foundation of our joy. Kailangan po walang lituhan sa mga katotohanan ito. Na ang ating Panginoon ay Diyos at ang ating Diyos ay Diyos na mabuti. In short, He is God and He is good. Kaya nga totoo po talagang God is good. All the time. Yan po.
Kung mapapansin po ninyo, ang Psalm, kung babalikan lang po natin yung verse 1, nagsimula po yan, it all started with an invitation to shout for joy. Invitation siya. Shout for joy to the Lord, all the earth. It is an invitation to shout for joy. Mga kapatid, gusto ko lang po kayong tanungin, kapag po ba punong-puno ang ating puso ng pasasalamat at kagalakan, ano po bang ginagawa natin? Kapag ka po, halimbawa, may nangyaring maganda, nakatanggap ka ng pagpapala, di po ba? Na-overwhelm tayo minsan kasi we know na we don't deserve it, pero napakabuti ng Panginoon. Ngayon, punong-puno ang ating puso ng kagalakan at pasasalamat. Anong ginagawa natin? Hindi kasi po pwede na sasabihin mo lang punong-puno ang aking puso ng kagalakan. You can never contain it. Lalabas at lalabas siya. Paano po natin nailalabas yon? Anong ginagawa natin kapag po ang puso natin ay puno ng pasasalamat at puno ng kagalakan? Ano po bang ginagawa natin? Nagpupuri tayo. Pero para sa iba, medyo iba-iba po tayo ng paraan ng pagpapakita niyan. No po. Para sa ilan, tahimik lang. Pero deep inside, they are really glorifying the Lord. Para sa iba naman, napapakanta tayo. Napasisigaw tayo. Pag minsan, di po ba kapag ka po, ewan ko po kung na-experience nyo na yun, you are praying for something, you are in the verge of, parang nasa gilid ka na ng bangin, and then God parang revealed Himself and gumawa siya ng isang napakadakilang bagay, hindi po mipagulisak ka talaga. I remember, maraming pagkakataon, naranasan ko na po yan. Yung konti na lang, talaga pong you are parang on a cliff. Pahulog na, pero the Lord is good and on time. At kapag may ginawa ang Panginoon, sa sobrang excitement, ipapagulisak ka talaga na praise the Lord. Na po, minsan naman po, napapaluha. Minsan naman, may mga iba napapasayaw naman. Kaya sobrang tula. Na po. Pero sa Psalms 100 po, meron pong isang tao, kasi po, even Bible scholars, pinag-uusapan nila, they are not really sure if David wrote this, or maybe one of the worship leaders that time ang sumulat. Pero hindi na importante kung sinong ginamit ng Panginoon. Ang importante po, alam natin, na may tinuturo ang Panginoon sa atin sa awit na ito, kaya ito na isama sa Biblia. And ito po ay kinasihan ng Diyos. It is anointed by the Lord. So hindi na importante kung si David man o iba na worship leader that time ang nakasulat, pero alam po natin na ginagamit ng mga Israelita ito isang awit na kanilang inaawit kapag kapapasok sila sa templo. At yan po ang pinag-aaralan po natin ngayon. Ang Psalm 100 po, sa Psalm 100, may isang taong hindi nakapagpigil. Yan ang description ko. Sa sobrang galak niya at puno ng pasasalamat ang kanyang puso, napasigaw siya ng kagalakan sa Diyos at hindi po siya nakontentong siya lang. He is inviting everyone, all the earth, to shout for joy with Him. Hindi niya na-contain, hindi siya nakapagpigil. Kailangan niyang sumigaw ng papuri. Sa pag-alala po natin kung sino ang Diyos, mga kapatid, na ating sinasamba, ang kanyang kabutihan, mapapasigaw ka talaga, hindi ba? Kapag po naalala natin kung sino ang Diyos at gaano siya kabuti, hindi ba't parang normal lang talagang mapasigaw tayo? Sa lahat po ng naniniwala na ang Diyos natin ay Diyos na mabuti, maaari po bang makarinig ng isang malakas na amen dito? Papuri po yan sa Panginoon. Mga kapatid, yan ang damdamin ng Psalms 100. Kaya pinasigaw ko kayo. No po. Iyan po yung damdamin ng awit na ito. Hindi talaga natin makocontain yung pong goodness ng Panginoon. Hindi natin pwedeng sarilinin lang. Kaya nga po, ang sumulat ng awit na ito, hindi siya nakapagpigil. Hindi niya kaya i-contain yung kanyang joy and gladness sa kanya pong sarili lamang. Ay, kinailangan pa niyang sumigaw at imbitahan ng lahat.
na magpuri sa Panginoon. Konting background lang po about Psalms 100. Nabanggit ko na po na Psalms 100, usually sa Bibles natin, ang title po ay a Psalm of Thanksgiving or praising Him po, with thanksgiving in our hearts. Ang tanging psalm lang po sa lahat ng 150 psalm, ito lang yung psalm na may ganyang title. Ito lang po yung awit na may ganyang label sa buong aklat po ng awit. And there are 150 songs there. This psalm po, ang awit na yan, Psalms 100, was likely used by worshipers as they entered the temple. Yan po yung inaawit nila habang papasok sila sa templo. Most of Bible scholars, they call it processional anthem. Yung pong papasok pa lang sila. I don't know how they worship God and how they do it back in the time of David. Hindi ko po alam paano nila ginagawa yun. Oh, how I wish na nandun ako. Pero I can just use my imagination. Yun lang ang pinakamagagawa ko, how they do it. But, ang sinasabi ng Bible, wala pa sila sa loob ng simbahan, nagpupuri na sila. Bakit po? Mayroon po kasing part ang verse na yan na enter His gates with thanksgiving. Papasok pa lang talaga sila sa gate. Nagpupuri na sila. Mga kapatid, sino po yung ditong papasok pa lang kayo? Pa-drive pa lang kayo papunta dito o palakad pa lang kayo? Nagpupuri na kayo. That's the attitude na dapat meron tayo kada linggo. Yun dapat ang attitude natin. Kinalulugdan ng Diyos yan. Wala pa tayo sa church. Papasok pa lang, papunta pa lang. Pero our hearts, ang ating puso ay umaawit na, sinasalubong natin ng Diyos ng pagsamba, ng pasasalamat po natin. Kaya nga po sabi ko, it is a song na most likely na kinakanta ng mga Israelita while entering the temple or while they approach the presence of God. Dala po nila, I can just imagine, dala nila siguro yung mga handog nila because part yun ng worship po nila. Hindi lang naman po tayo ang gumagawa ng mga offerings na, no? Saan po natin nalaman yan? Sa Biblia. They also carry their offerings, they also carry yung mga kanila pong sacrifices. Pero while they are coming, habang sila po ay papunta sa templo ng Diyos, sa presensya ng Panginoon, dala nila kanilang mga handog. Pero kasama ng kanilang handog, dala-dala nila ang kanilang awit. Ang kanilang pusong puno ng pasasalamat. Can you just imagine it? A very large crowd walking towards the gates of the temple in Jerusalem. And as they enter, they are singing Psalms 100 together, declaring, enter His gates with thanksgiving and enter His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. Na-imagine ko po, napakaraming tao. Aking Kapampangan po itang may pag-remind lo. Papasok tayo sa templo. Let's enter the gates with thanksgiving and enter His courts with praise. Hindi ko po alam kung sa Tagalog, siguro, tara, purihin natin ang Panginoon. They are shouting. Papasok pa lang po. There is excitement. Ganun po yung dating sa akin ng talata pong ito. Sabi ko po, siguro kung nandun lang tayo. Pero wag po kayong mag-alala mga kapatid. Darating po ang araw, mararanasan natin yan. I can just imagine one day, as we enter the gates of heaven, papasok pa lang tayo. Ako po balo nung milakad ko, patira pa na ako siguro ka rin. I don't know. Pero papasok pa lang sa gate, nakakita ko pa lang siguro ang gate. Ako balo nung makarano ko po nga containing ka na akong gladness and joy, thinking about the goodness of God. Kasi po makakapasok lang talaga tayo doon, hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil mabuti ang Diyos. Kasi malinaw naman ang Biblia, walang makakapunta sa langit dahil sa sariling kabutihan ng tao. Makakapasok tayo sa kaharian niya kasi may Diyos tayo na Diyos na mabuti. Kaya ngayon po, in-imagine lang natin ito, but one day, mararanasan natin yan.
kung gaano po yung saya ng totoong pagsamba. Mga kapatid, alam ko namang masaya tayo pag pumapalakpak tayo dito sa church. When we sing praises to the Lord here, pero iba pag nandun na tayo. Practice lang po ito, a taste of what's to come. Pero yung full glory, at saka po yun talagang, hindi ko mo ma-explain yung pagsamba natin gagawin sa langit. Inaabangan natin po yan. Pero dito pa lang, mag-practice na tayo. Buong puso at buong kaluluwa nating purihin ang Panginoon. Ang awit pong ito para sa akin ay hindi lang basta awit. Ito po ay declaration ng pananampalataya nila. It is a reminder to the people of Israel that time, pero ngayong umaga, it is a reminder for us kasi po we are reading it. A reminder to the people of Israel that time and to us this morning that no matter what we are facing, we need to praise and worship the Lord because He is God and He is good. Palagay po ba ninyo, pumapasok sila ng may pagsamba, nagsisigaw po sila ng papuri dahil po magagandang mga nangyayari sa buhay nila? Dahil po ba wala silang problema? That's very, very, impossible. Kasi po, mga pagsubok at problema, hindi lang naman nagumpisa sa panahon natin. Lahat ng tao nakakaranas niyan. But can you just imagine? They are shouting, praising the Lord, giving Him thanks, kahit pa sa kabila ng mga pinagdadaanan din nila. Walang pinagkaiba. Yung panahon nila sa panahon natin, katulad nating may mga pinagdadaanan din at maaring may mga bigatin din sa buhay, pero naririto tayo, pumapalakpak para sa Diyos, nagtatas ng kamay, nagpupuri ng buong puso, regardless of the circumstances in our lives. And for me, that's true worship, because worship and praise, hindi po pwedeng nakasalalay lang at nakasandal sa emosyon at sa feelings at sa mga pangyayari sa buhay natin. Mga kapatid, hindi lang tayo sumasamba kapag mabuti ang mga nangyayari sa buhay natin. Ang pagsamba hindi humihinto. Umaraw man o umulan sa buhay po natin bilang mga anak ng Diyos, ang pagsamba continuous yan. Ang pagpupuri hindi po napuputol. Hindi nakasalalay ang ating pagsamba sa Diyos dahil sa feelings lang natin. Kaya nga po, bakit po hindi nakasalalay sa feelings and emotions? Kasi po ang feelings and emotions, fleeting siya. Sometimes, pwede bang tawagin nating deceptive? Yung feelings tamo, nung tutukita mo po, kung tayo po yung sunod-sunuran lang sa emosyon at sa feelings, paano kung hindi ka masaya? Paano kung di mo feel? Naranasan na po ba ninyong gumising ka, hindi mo feel mag-church? Hindi mo feel na manalangin, hindi mo feel na kumanta, hindi mo feel na pumalakpak, hindi mo feel na magpuri. Kung tayo po ay susunod sa feelings natin, babago-bago ang ating pagsamba. Pero ang Diyos hindi nagbabago. Feelings lang natin ang nagbabago. Kaya dapat po ang pagsamba hindi nakasandal sa feelings. Nakasandal dapat siya kung sino ang Diyos. Kasi po ang Diyos ay hindi nagbabago. May problema ka man o hindi, kailangan nating i-acknowledge na mabuti pa rin ang Diyos at siya'y Diyos pa rin, mga kapatid. Malalim po ang Psalms 100 and I pray po na maipahayag ko po ito sa inyo sa pinakamalinaw na paraan na aking magagawa. But I ask the Lord, I pray ng Banal na Espiritu ang siya pong magpaunawa sa atin ng kung anong nais po niya para sa atin ngayong umaga. Alam po ninyo, during David's time, worship was costly. Kaya nga po si David, nasabi niya, I will not give to the Lord an offering that cost me nothing. Because worshiping the Lord that time, very costly. You need to bring offerings. Sometimes they need to walk for miles. Hindi po kasi sila pwedeng sumamba lang doon sa lugar nila noon. They have a protocol. They need to go to the temple. And sometimes, kailangan nilang maglakad ng pakalayo-layo.
Ilang araw pa lang bago araw ng pagsamba, may mga Israelitang naglalakbay na papunta sa templo. And hindi sila pwedeng humarap ng ganun-ganun lang. They make preparations. At nababasa naman natin po ang Biblia. They walk from far places. Alam po ninyo mga kapatid, we sang and we sing, we worship the Lord, we praise the Lord, not because life was easy or is easy, but because God is faithful. Tayo nagpupuri, hindi dahil magaan ang buhay. Nagpupuri tayo at sumasamba dahil tapat ang Diyos. Not because life is easy, but because God is faithful. Psalms 100 po isn't just coming from someone who had no problems. Yan ang sinasabi ko po sa inyo. Lahat ng umaawit noon yan, hindi yan nanggagaling sa bibig ng mga taong walang pagsubok at walang problema. Kinakanta nila yan at tinaawit nila kahit pabaga katulad natin na humaharap din sila sa maraming mga pagsubok. Kaya nga po ang awit na yan ay maaaring nagsasabi din na kahit may mga pagsubok man, mabuti pa rin ang Diyos kaya tayo pa rin ay aawit ng pagsamba. Kaya nga naman po ang awit na ito, if you notice, it begins not with a whisper, but with a shout of praise. Make a joyful noise unto the Lord. Kaya nga translation po, parang they use the word, make a joyful noise. In other translation, shout for joy to the Lord. It's like the author of this song saying, kahit ano ang pinagdadaanan mo, kahit saan ka man galing, sumigaw ka ng pagpupuri kasi siya ay Diyos at siya ay Diyos na mabuti. Iyan po yung kabuuan ng talata. Psalms 100 po is an invitation for us to do more than just to admire God from afar. It calls us to enter into His gates. It brings our song, our service, our shouting of joy, our thanks doon po sa trono ng Panginoon. He is inviting us to come. Hindi lang po yung worship from a distance and worshiping afar. Pero He is inviting us to come and enter into His gates nang walang pagdududa. Why? Because He is God and He is good. Ulit-ulitin ko po yan because yan naman talaga ang katotohanan ng sinasabi ng awit na ito. And when we know these two truths, yung dalawang katotohanan na ito, kung malalaman lang natin ang kahulugan nila deep in our hearts, hindi mo talaga mapipigilan ang sarili mong sumamba. Now, allow me po to just emphasize yung dalawang katotohanan. Let's focus on the first one in verse 3. Sabi po ng awit, verse 3, Psalms 100, verse 3, know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Alam po ninyo mga kapatid, if we will worship God and if we will praise the Lord, dapat po nag-uumpisa yan sa pagkakakilala natin sa Diyos. Worship and praise must begin with knowing who God is, kung sino ang Diyos na ating sinasamba. We are not worshiping an idea. We are not worshiping a product or something like that. We are worshiping a living God. Kailangan po alam natin yan. Dapat nakatatak yan sa isip natin. We worship a powerful God. At habang inaalala natin ang kanyang pagka-Diyos, ito po yung mga dinikit nila. Talking about the Lord being our God, ang sabi po niya, tandaan kasi natin, siya'y Diyos, tandaan natin siya ang lumikha sa atin, at tayo'y sa Kanya. Sabi namin po nitang kinantata mo, I know who I am yours, you are mine. Kaya kapampangan po, isip-isipan kayo, pintay tang kekaku, kakukan eh. Sabi po ito, I am yours, you are mine eh. Sabi po ito. Pero napaliwanag ko na po yan ilang beses sa inyo mga kapatid. It brings comfort to us, remembering na pagmamayari tayo ng Diyos. Kasi kung pagmamayari niya tayo, ulitin ko lang po, protektahan niya tayo.
Yan ang ibig sabihin po ng sinasabi ng Biblia, importante tayo sa Panginoon. Kasi po, sa Kanya tayo. We are His people. We are His. Yan po ang nakasulat. Pero napakaganda po niyan, thinking about yung pong ating Lord is God. Let's remember, number one, He created us. Ibig sabihin, we are not an accident. Hindi po totoo yung napulot ka lang sa tae ng kalabaw. At wag nating sasabihin yan, di yun biblical. Though ang mga Pilipino po, sasabihan de minsan ito. Pero tayo po, all of us, are created by God. Hindi lang basta ginawa. We are created in accordance to His image and likeness. Yan po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. You are not an accident. You have a purpose. May dahilan ng Diyos bakit nandyan ka, bakit ginawa ka. You are a masterpiece kasi ang gumawa sa iyo is more than a master. No po. Ang gumawa sa atin, masigit pa siya sa pinakamagaling na artist. Kasi po, ang isang nilalang daw, nakabase ang value niya, hindi po dahil sa itsura siguro niya o kaya sa kundi dahil po sa kamay ng gumawa. Try to process it. Sometimes, we measure our value with the things that we see. Yayamanin niya, mas matangos kasi ilong eh. Parang mukha siyang, parang mamahalin baga. Bakit po ba yung mga mapuputi lang po ba yung valuable? Matangos ng ilong ang valuable? Sometimes we think about the value of a certain person dahil sa katatayuan sa buhay, sa itsura, sa yaman at ari-arian. Pero yun po ba talaga nagdidikta ng value natin, mga kapatid? Baka po kasi meron dito ang naisip ninyo, wala kang kabuluhan, hindi ka pinapansin, minamaliit ka. Mga kapatid, hindi po kapwa mo tao ang magsasabi ng value mo. Nakasalalay at nakasandal ang halaga mo sa kadakilaan ng gumawa sa iyo. Kahit sa iba, mukhang parang walang kwenta lang. Yun ang palagay ng iba. Pero nakasalalay talaga ang value sa greatness ng Creator mo. Dangalawa po, elabyasang lumawe value. May nakita nga po ako, isang painting, di ko talaga maintindihan bakit milyon-milyon ang halaga. Nung makita ko po ang gumawa, alam ko na bakit. Kasi sometimes, hindi tayo marunong maka-appreciate yan. Pero napakasarap lang pong malaman na ang gumawa sa akin ay Diyos. Ang Diyos ang gumawa sa akin. Ayoko na po masyadong lalimin yon kasi po part lang yun ng topic natin. Pero at least po, maisip natin yun. Kung pong feeling po ninyo, wala kang halaga kapatid, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong umaga, napakahalaga natin sa Kanya. Hindi lang basta yung tayo nilikha niya. Kung di ka ba naman mahalaga, hindi na siya mamamatay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Kung gusto po ninyo ng pruweba na mahalaga ka sa Kanya, balik po tayo sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Iyan ang greatest expression ng Kanyang pagsasabi sa iyong mahal ka niya at mahalaga ka. Hindi po namatay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo para sa ibang nilalang. Not even for the angels. Not for the trees and for the animals. He died for us. Mga taong nilikha niya sa Kanyang wangis. Gaano ba tayo ka-importante? And then po, we are His. Yan ang sabi ng Bible. And we are His people. His sheep. Ang ibig po sabihin, tayo sa Kanya, it means He cares for us. He will protect us. He will provide for us. He will sustain us. Kasi po sa Kanya tayo. Mga kapatid, true worship is not based on emotion. Yan ang sinasabi ko po sa inyo kanina. But it is based on the revelation of knowing who God is. Kung sino ang Diyos. Yun po, doon po nakasandal ang tunay na pagsamba. Remember the requirement of Jesus sa pagsamba. Sabi ng Panginoong Jesus, darating ang araw, ang lahat ng sasamba sa akin
ay kailangan sumamba sa spirito at sa katotohanan. So kailangan po ang sandalan ng ating pagsamba. Worship me in spirit and in truth. Ang sandalan ng totoong pag-worship ay katotohanan. At hindi natin pwedeng sandalan ng emosyon kasi po minsan ang pakiramdam mo hindi naman totoo. We cannot really assure na yung emotions mo ay totoo. Minsan hindi totoo. Di po ba? Napakarami mga young people, nag-iiyak pa, sinasabi sa akin, mahal ko siya. Ayan. Ma'am pala, totoo itang karelang feelings. Ano lang pala yung bugso ng damdamin. Kaya nga kung po nakasandal lang tayo sa mga emotions and feelings, ang pagsamba natin, mababaw mga kapatid. Kaya the more we know God, the more we know His words, the more we know the truth, nagiging mas malalim at mas mabigat ang ating pagsamba at pagpupuri, nakasandal siya sa katotohanan kung sino ang Diyos na atin pong sinasamba. Worship is not based on emotion, it is based on knowing who God is. When you know God, who God is, praise becomes automatic. And then number 2, let's move doon po sa declaration that the Lord is God, but He is also good. Kasi po yung pagiging God ng Panginoon, it speaks to us that He can do all things and He is all-powerful. Kasi po ang problem sa atin minsan mga kapatid, pag nagpe-pray tayo, wala naman sigurong pagdududang naniniwala tayong kaya ng Diyos gawin ang anumang bagay. Pero minsan ang problema ay wala sa yung gusto ko pong ma-explain ng tama ito, no? Minsan po ang problema, pag tayo nananalangin, minsan wala naman doon sa pananiwalang kaya ng Diyos na gawin. Kasi we believe that God can do all things. Minsan alam nating kaya ng Diyos na gawin, pero minsan magduda ka nung buryana ng gawan kaya ka. God can heal, we know that. Pero dun sa question na, will He do it for me? So, kasi po, pag nagbabasa tayo ng Bible, di ba, mababasa natin yon? Lord, alam kong kaya mo eh. Pero gagawin mo kaya para sa akin ito. Sometimes we don't have a question doon sa pagka-Diyos ng Diyos. Pero doon sa kanyang kabutihan na gagawin niya sa iyo, sometimes doon yung doubt natin. Pero mga kapatid, kailangan nating makilala ang Diyos. Ang Diyos ay Diyos na mabuti. Alam po ba ninyo kapag nananalangin tayo na, Panginoon, gawin mo naman itong mabuting bagay para sa akin. Alam po ba ninyo pag nananalangin tayo ng isang bagay, kung kilala lang natin ang Diyos, bago mo man hiningi, gusto ng Diyos na gawin yon para sa iyo. Kasi po mabuti ang Diyos. Hindi naman natin ipinipilit sa Kanyang gawin niya yon. Sa Kanyang sarili, dahil siya Diyos na mabuti, gusto niyang gawin yon. At gusto ko lang pong paniwalaan natin yan, ng Diyos ay mabuti sa iba, nakilala natin na malapit sa Diyos, sa mga nababasa nating character sa Bible, napakabuti ng Diyos. Pero gusto ko pong kilalanin natin ang Diyos bilang Diyos na mabuti, hindi lang sa kanila, pero mabuti rin siya sa akin. Mga kapatid, napakalawak ng kabutihan ng Diyos. Di tayo matatapos dito. Ngayong umaga, kahit kung i-describe lang natin ng buong kabutihan ng Diyos, hindi po natin matatapos ito ng iisahang upuan lang o isahang discussion lang. It is one thing po kasi to know God is powerful. Pero it is another thing to know that He is good. Because knowing that He is good, it brings comfort to us. Ang sabi ng Bible, thinking about the goodness of God, ang sandigan po natin dyan is yung love at saka faithfulness niya. Because if we will talk about God's goodness, hindi natin pwedeng tanggalin sa usapan yung love niya na nag-e-endure forever at yung faithfulness niya na nagko-continue through all generation. It describes the goodness of God.
Paano po kabuti ang Diyos? Ang kanyang pag-ibig daw walang hanggan. It endures forever. Yan ang sinasabi po ng Bible. It means His love never runs out. Hindi siya katulad ng tao na urong-sulong. Ang tao po urong-sulong eh. Pabago-bago sa pag-ibig. Pero ang pag-ibig ng Diyos, di nagmamaliw. Yan ang sabi ng Bible. And His faithfulness never skips a generation. Ang kanyang katapatan, di siya matatapos sa iyo lang. Itutuloy niya yan sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, through all generation. He will never skip, not a single generation. That's how faithful God is. Naalala ko po Romans chapter 8, verse 28. It reminds us that God works all things for our good. Di po ba sabi ng Romans 8:28, all things will work together for our good. For those who love Christ and those who are called according to His purpose. Yan ang sinasabi ng Bible. We are reminded in Romans chapter 8, verse 28, that He works all things for our good. Pero yung Psalms 100, yung pinag-uusapan po natin ngayon, reminds us that He is good in Himself. Anong gusto ko po sabihin? Ang Diyos po, hindi lang siya gumagawa ng mabuti. Siya mismo ay mabuti. It is in His character. Ang gusto ko po sabihin, He doesn't just do good things. Goodness is who He is. He is the epitome of goodness. Siya ang pamantayan ng pagiging mabuti. Mga kapatid, maraming nagpapakilalang mabuting tao at maaaring marami kayong kilalang mabuting tao. Pero ang sandalan at standard ng kabutihan, Diyos ang standard nito. He is the flag bearer of goodness. Ano po? Walang makakatalo kung kabutihan lang ang pag-uusapan, walang makakatalo sa kabutihan ng Diyos. In fact, maaari tayong maging mabuti kasi may mabuti tayong Diyos. Goodness is who He is. If God, konting analysis lang po, sinabi ko na rin ito kanina, if God is not good, His power will be terror for us. Pero salamat po, ang Diyos natin ay napakabuti. We worship a good God. Kaya sa kaalaman na yun, makakatahimik ka ba talaga? Kung alam natin kung gaano po kabuti ang Diyos. It gives peace knowing that our God, omnipotent God, is a good God. Nagbibigay yun ng kapayapaan sa atin pong puso. Now, dun pa lang po okay na ako kasi po those are the truths na inihahayag po nito. Pero mga kapatid, ang kaalaman kung sino ang Diyos, kaalaman ng katotohanan, hindi po pwedeng alam lang natin. Kasi ang anuman pong kaalaman, kung wala itong pagbabagong gagawin sa ating buhay, at walang application nito, walang respond, walang maibuting maidudulot yon. Kasi po, kahit ang dyablo, alam naman niyang ang Diyos ay Diyos. That's in the Bible. Nanginginig pa daw silang nagsasabing ang Diyos ay Diyos. Even them, they know it. Pero tayo po, alam natin ito. Inihahayag ng Biblia. Pero ano po ngayon ang magiging respond natin dito? Anong magiging epekto ngayon sa pamumuhay natin? Sabihin na natin, alam na natin ngayon ang Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na mabuti. So ang question susunod, ano ngayon? Pero alam po ninyo mga kapatid, ang psalm na ito, nang ma-realize ng composer ng awit na yan, na ang Diyos ay Diyos at kung gaano kabuti ang Diyos, ang respond po niya, mababasa din natin sa buong 5 verses. So, there are many responses na pwede nating ibigay, pero biblically, ito ang respond. Knowing that God is God and He is good. Ano po ngayon? Psalms 100 doesn't just tell us about who God is, it tells us how we respond. So, the first thing na pwede nating maging response is shouting for joy.
That's the first response. Bakit po we shout for joy? Because He is God and He is good. Yun ang dahilan. No po. Pero one of the response na pwede natin gawin is to shout joyfully. Alam po ninyo mga kapatid, sometimes worship and praise ay nangangailangan ng pagbigkas sa ating bibig. Sometimes it's a time to shout how good God is. Shout of faith and shout of praise. Ano po? Not because we feel it, not because of the feelings, but because of who He is. Mga kapatid, just i-statement po, i-sentence para may pag-isip-isip lang natin. Naniniwala po ba kayo kung sasabihin ko that the volume of our worship and praise should match the value of our God? Yung volume, yung laki, yung quality ng worship and praise ay dapat nakasalalay sa value ng iyong sinasamba. Sa laki ng Diyos natin. Di po ba nakakahiya naman kung ang pagpupuri gaganito pero ang Diyos ay napakalaki na sinasamba natin. That's the first one. Shout for joy to the Lord all the earth. Naisip ko lang po mga kapatid, kailan po kayo huling sumigaw? Bukod dun sa kaninang amen. Salamat po sa Panginoon, may amen tama na. Kahapon po ba? Pero question, anong klase sigaw? Kasi po maraming klase ng sigaw. Baka po hindi sigaw para sa Diyos. Sigaw para sa nakasabayan mong driver na nakagitgitan mo kahapon. Sigaw sa anak mo na napakatigas ng ulo. Sigaw sa asawa mo. Sigaw sa ng galit, sigaw ng frustration. O baka naman last time ko sumigaw nung laban ni Pacquiao last week. Mamaya po po'y Pacquiao, tatanggap yung gulisak mo. O kaya naman po basketball match. Ewan ko po kung natuloy yung kay Baste at saka kay ano ngayon, baka maraming nagsisisigaw. Hindi ko alam. Pero kailan tayo huling sumigaw at anong klaseng sigaw mga kapatid? Bakit di tayo sumisigaw sa Panginoon? Nahiya tayo? Pero bakit hindi sila nahihiya? Sa concert, pa nga, hiyawan, sigawan. Pero wala mang kwenta pag iniisip mo. Yung kanilang object of shouting at cheering, hindi naman kasing laki ng Diyos na ating sinasamba. Kaya just try to imagine it po mga kapatid. Shout for joy. Yung nga makaramdam kang guguli sa kang Lord, lawin may pang marok. Marinita. Anong nakakahiya mga kapatid? Kung tayo po'y nagtatas ng ating tinig ng pagpupuri, may kahiya-hiya ba? O yung nga pong kumakanta sa videoking wala naman sa tono, hindi naman nahihiya. Tayo pa kaya, nakarapat-dapat lamang sumamba sa Panginoon. Sometimes pinipigilan lang tayo niyan, pero kung alam lang natin ang katatayuan ng Diyos, kung sino siya, mawawala sa isip natin ang hiya. Pangalawa po, bukod po sa shout for joy, naalala ko si Gary V, shout for joy daw, sa kanyang kanta. Number 2, serve the Lord with gladness. Mga kapatid, naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi dahil masayang maglingkod. Naglilingkod tayo sa Diyos kasi ang Diyos ay Diyos at siya'y mabuti. Yun dapat yung ating... Naglilingkod tayo hindi rin po dahil na-appreciate nilang ginagawa natin. Hindi po dahil na nakikita nila tayo at may tumatapik sa balikat mo na maganda at mabuti ginagawa mo. Hindi po dahil sa lahat ng yan. Nagsaserve tayo dahil po ang Diyos ay Diyos at Diyos na mabuti. Yun ang reason natin. Kaya nga naman, kahit po hindi nila papurihan ang iyong ginagawa at walang makapansin ng iyong ginagawa, tuloy pa rin tayo. Bakit? We serve because of those two truths. God is God and He is good. Nakuha po ninyo. That's our basis ng ating paglilingkod. At kapag maglilingkod daw tayo, dapat maglilingkod na may galak. Bakit po? Kahit naman magulang, kung gagawa ang anak, pero padabog at
may pabulong-bulong sa side, hindi magiging masaya yung magulang pagka ganun. Yung ginupo, maglingkod ka, putangkay, puro reklamo. Ako, lagi na lang ako. Hindi pwede yung ganun. We serve the Lord with gladness. Kasi po, pag naglilingkod tayo, ang mata ng Diyos tagos sa puso. At ang titignan muna niya, do you have gladness in doing it? Kaya nga, when we do something for the Lord, make sure, Lord, I'm doing this. I am very, very happy. My heart is full of gladness. It is a privilege for me to do this for you, Lord. Walang pagsidla ng kagalakang makapaglingkod sa Diyos natin na buhay. Serve the Lord with gladness. That's number 2. Don't just serve. Serve with joy. Serve with gladness. Not out of guilt. Not to earn His love. Because He loved us even before makasalanan pa tayo, mahal na tayo ng Panginoon. We cannot earn His love, mga kapatid. But we serve because we are loved by Him. He is so good and He is God. And then number 3, we can respond and come to Him with singing and with joyful songs. Pwede po tayong umawit. Kaya nga po sa mga nagtatanong, ba't pakanta-kanta ko pa mo? Why is singing a part of our worship? Singing is not yung totality of worship. It is one way of expressing our worship with the Lord. Pero it has a big part in worshiping. It's written in the Bible. We can respond doon sa goodness ng Panginoon at sa Kanyang pagiging Diyos with joyful songs, with singing, no po. Hindi po kailangang may perpekto kang boses. Ang kailangan lang may grateful heart ka na ginagawa po ito. We sing not because we like the songs and the musicians are good. Pumapalakpak tayo at sumasabay tayo, hindi po dahil paborito ko yung awit, ganado ako. Not because of that. Not because na magaling ang mga musicians. We sing not because of the songs, not because of the people that you see in front. We sing because we love our Savior, because He is God and He is good. And then, number 4, to enter His praise, pagsasamahin ko na po ang 4 and 5. With praise, we can respond in praise, and we can respond in thanksgiving. Dalawa po yan. Kapag po sinabing praising Him, it must be public, it must be audible, intentional. Don't keep it. Ang praise po kasi pagpapahayag ng ating pagsamba. Lahat ng may hininga, kailangang magpahayag ng pagsamba sa Diyos. Everything that has breath, praise the Lord. It's our duty, mga kapatid. Bilang mga nilikha ng Panginoon, yan po ay duty natin to praise Him. Huwag mahiya. Ano po? Kasi po, public praise is powerful. Basta wag lang pakitang tao. Declaration of our faith. Let the world hear how good God is. Hindi lang po basta sa awit minsan. Kapag nagkukwentuhan tayo, kasi sa ibinibida natin ang sarili, kung sino-sino, ibida natin kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Sometimes, many people, binibida nila, bahay nila, kotse nila. Because people appreciate those things. Pero we can convert it. Like for example, if they see how good God is in your life, halimbawa po sinabi daw, yung anak mo may graduate na pala. Kabiyasanan ng anak mo, may pasarili kang board exam. We can convert it. As parents, talagang gusto nating pagmalaki ang mga anak natin, no po? Pero, let's convert it. Let's give the praise doon sa talagang karapat-dapat na purihin. Pwede nating sabihin na, alam mo, mabuti lang talaga ang Diyos. Kasi po mga kapatid, kailangan maalala natin, hindi dahil sa magaling tayo, ganito tayo, masipag tayo, etc. Though, hindi naman po, yun ay tinuturo din ng Biblia, na huwag tayo maging tamad, etc. Pero mga kapatid,
The bottom point here is, lahat ng bagay na meron tayo dahil sa kabutihan ng Diyos. At yun ang dapat maging laman lagi ng ating bibig at maging laman ng ating mga conversations. Pag may narinig ka, nagre-reklamo, imporak makanya niya, yung Pilipinas makanya niya, o da ala natang magbayo. Pwede tayo po sabihan, balo yo, ingin umayap yo. Kasi po, kung titignan ninyo, sa lahat ng sentimiento ng tao, pwede mo talagang isagot ang Diyos mabuti. May problema ako, ganito, ganyan. Kapatid, mabuti ang Diyos. May sakit po ako, kapatid, napakabuti ng Diyos. Kahit ano po sabihin nila, kahit ano pong ma-imagine ninyong pwedeng sabihin ng tao, laging po pwedeng maging tugon, ang Diyos ay Diyos, at Diyos ay mabuti. Iyon po ay napakagandang maging laman ng conversations din po natin. And then lastly, to give thanks to Him. Gratefulness. Gratitude. We thank God because we remember that He is good. Kapag naalala natin ang Diyos ay mabuti, ano ba namang maiaalay natin kundi ang ating pasasalamat sa Kanya. Mga kapatid, palagay ko po, hindi ko na kailangan hindiin pa yan. No? Kanina pa po natin pinag-uusapan ito. Let's just go back to the main truths. Patapos na po ako dito. Mga kapatid, pinapaalala sa atin ng Panginoon kung sino siya ngayon. Alam ko naman pong alam natin ito. Pero He's reminding us that He is God and He is all-powerful. But at the same time, He is also good. Mabuti ang Diyos. Anong magiging response natin? We can respond with a joyful noise, joyful sound, by serving Him, by singing, by thanksgiving, and by praise. Yan ang pwedeng maging respond natin dito. Tayo po lahat ay manalangin. Let's all pray. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po. Maraming salamat sa umagang ito. Sa iyong salita sa amin ngayong umaga. Sa pagpapaalala mo sa amin kung sino ka. Sa katotohanan kung gaano ka kabuti. Minsan sinasabi namin yan madalas, no? Na ikaw ay Diyos, ikaw ay mabuti. Pero nais namin talagang tumimo yung katotohanan na yan sa aming puso, Panginoon. At kung ano ang naging epekto ng katotohanan yan, na ikaw ay Diyos at ikaw ay Diyos na mabuti. Kung papaano ito naka-apekto sa mga anak mo noon. Sa anak mong sumulat ng awit na ito na ginamit po ninyo, Panginoon. Sa mga Israelitas sa panahon ni Haring David. Kung paano yung epekto sa kanila, maging ganun din yung epekto sa amin ng katotohanan ng ikaw ay Diyos at ikaw ay Diyos na mabuti. Tulungan mo kami na mapuno ang aming puso ng kagalakan, ng pasasalamat, ng pagpupuri. Tulungan po ninyo kami na mapurihan ka namin, mapaglingkuran, mapasalamatan. Doon sa klase ng paglilingkod at pagpupuri, pasasalamat, klase ng pasasalamat at pagpupuring karapat-dapat para sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, nananatili kang Diyos at nananatili kang mabuti sa amin. Ang panalangin ko, Panginoon, ma-realize ng bawat isa kung gaano kahalaga ang katotohanan na ito sa aming pong buhay. Mabago ang aming paraan ng pamumuhay. Mabago po ang aming pagsasalita, ang aming kilos. Dahil sa kaalaman namin kung sino ka. Ikaw ay Diyos at ikaw ay Diyos na napakabuti. At ngayon nga po, Panginoon, kami po ay naririto sa trono po ng iyong biyaya. Nagpapakumbaba kami.
Inaalala kung gaano kakabuti sa aming pong buhay. And we remember the greatest expression of your love for us, of your goodness. Ang pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Sino ba naman kami? Kung hindi ka nga ba Diyos na mabuti, hindi ka sana namatay sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Pero ikaw po, Panginoon, ay nag-aalay ng iyong buhay para sa amin. Reflection yan ng inyong kabutihan, ng inyong katapatan, ng iyong pag-ibig para sa amin. Help us, Lord, to appreciate you more. At naririto po kami, hindi lang para humingi ng kung ano-anong bagay. Naririto kami sa bahay, panambahan ngayon, para sabihin ang aming pasasalamat at para papurihan ka sa iyong kabutihan sa aming buhay. We are here not just to ask things. Though maraming mga tao lumalapit lang sa iyo pag may kailangan sila. Pero naririto kami. Hindi po dahil may mga panalangin lang kami na gustong masagot o kung ano man. Pero naririto kami para sumamba. Para magpuri. Para kilalanin kung sino ka. Para maipahayag ang aming damdamin. Ang aming pasasalamat. Dahil ikaw ay Diyos at ikaw ay Diyos na napakabuti. Tulungan po ninyo kami, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan as we remember you through our Holy Communion, Lord. Be with us, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord.